that? Mga 2 hours ang intro. Mukhang, sino yan? May nagsasalita. May kakanta na yan, no? You want the moon? Happy Tuesday. Just say the word and I'll throw a lasso Ay, around pa the English. moon. Go! Sa kapuntahan ko na moon. Road trip. Boom, boom. Stir, stir. Zoom, zoom. Sa fake. No Yun! Sa mga nagro-road trip ho, lalo na yung mga nagro-road trip gamit ang mga motorsiklo, hindi po sinasayawan at tinatayuan ang upuan ng motorsiklo. Ha? Hindi ho yun sinasayawan. Lalo na, di ba? Lalo na kung kayo ho ay nasa intersection at nasa stoplight lang. Ang motor ho ninyo ay nandyan para umandar. 'Di ba? Para kung nasa stoplight o nasa hintuan titigil ho 'yan. Pero kung dire-diretso ang biyahe ninyo, ang intensyon ng upuan ay 'di ba nga upuan? Ang intensyon ay upuan. Ang intensyon ng motor ay magamit at mag-brum-brum talaga paabante at paatras kung kinakailangan. Pero hindi po 'yan sinasayawan tas tinutungtungan ng tao. Pwera na lang kung nandun kayo sa sarili ninyong bahay, kung nasa garahe ho kayo, yun, wala po kaming problema. Bahala kayong magsasayaw ng nakatayo sa ibabaw ng mga motor ho ninyo. Tama. Sabi ng iba, siguro alam niyo na yung sinasabi ko, no? Sabi ng iba, hindi naman daw sumayaw, nagwawagay-wagay daw. Ang totoo tanong ko, Kuya, ikaw ba ay traffic enforcer? Hindi naman siguro, di ba? Hindi ka naman traffic enforcer. Tapos, baka kasi hindi napansin ng mga kababayan natin, yung isang video, yung mga nanonood ngayon sa DWIC News TV, Aliw Channel 23 at sa live streaming ho natin, may isang video pa yan na may, may caption sa ilalim na itong particular na, sabihin na natin, motorista / content creator, may challenge ho. Usong-uso yung mga ganito-ganito dance challenge. Kaya nga nagtataka ako bakit ang nasabi ho dito siya daw ay nagwe-wave lang daw sa mga motorista. Saan banda ho nagwe-wave sa motorista? Ang challenge, 'di ba? Saan po siya banda nagwe-wave sa motorista? Pwede naman. Ako nagmomotor ako, parang Daniel Pwede ako mag-wave na nakasakay tas hi, hello. Kung kakilala ko yung mga motorista, tigit sa lahat. Dahil kung hindi ko kakilala yan, ay sasabihin niya, ay, tiga mo yun, no? Ano na nangyari sa kanya, 'di ba? Yung iba ganun ang iisipin. Pero mukhang hindi naman ho nagwe-wave yan Diba? Kung alam nyo, nakakalungkot. Napakalungkot na kung makakahanap tayo ng palusot, lulusot ho tayo. Pero yung pinakitang yon ng motoristang yan, sadly, isa po yung nakakalungkot at nakakatakot na senaryo. Na pag nakita, alam niyo naman ng kabataan. Ang mga kabataan niya yun, pag nakitang yung ginagawa ng matanda ay tama, larga! Tama yan! Gagawin ko yan! Kahit di nila alam, may ibang implikasyon na pwedeng mangyari dun sa ginagawa nilang iyon. Diba? Tama. Parang alam ko, may suspension na ata ng 90 days itong si Kuyang Rider na ito dahil nga sa nag-viral ang video niya na nung nakita ko to na hindi pinag-uusapan, sabi ko, I'll give it less than 24 hours, pag-uusapan yan. I am very, 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 very sure. Ay, true enough. Hindi lang pinag-usapan, may show cause order na siya. At the same time, ang pagkakaalam ko, nasuspend na license niya for 90 days. Ilang beses, parang gusto ata makausap ni Bossing kahapon ng LTO. Gusto ko malaman sa LTO, ano hong plano ninyo sa mga ganitong klaseng mga driver? Show cause na lang ba, tsaka 90 days? Parang feeling ko kasi hindi natututo ang ating mga kababayan. Diba? Sana mas natututo sila. Sana mas nagiging stricto sa pagre-release ng lisensya. And at the same time, sana mas malawak yung mga patakaran at mga panuntunan na inilalatag. Hindi lang ng LTO, pati na rin ng LTFRB para manatiling safe at disiplinado ang ating mga kababayan sa kalye. Alas 4:13 na po na magandang Tuesday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo palagi at sumating lahat. Tuesday edition po ngayon ng Pinoy Gising on a Tuesday, August 19. Ang bilis, diba? Ilang kembot na lang, patapos na naman ang buwan ng Agosto. At in 2 days time, may holiday tayong i-enjoyin. Kaya steady lang. At yan ang motivation natin for the week. May holiday tayong inaasahan. Dire-diretsong balitaan na minus Anton and Larmain na humahabol po dito. Kumunin nyo kasama Daryl Justin. Pino
Gising! 14 na minuto na po, 14 minutes. Makalipas ang alas 4 ng morning, dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Gising! Usaping lagay ng panahon po, nananatili ang lakas ng bagyong Juaning habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa pinaka-latest na data o pinaka-latest na update na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 lamang po ng morning. Huling namataan nito si Tropical Depression Juaning sa layong 605 kilometers hilagang silangan ng east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin ang aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso namang aabot ng 70 kilometers per hour. May kabagalan po ang pagkilos nito si Juaning sa bilis na 10 kilometers kada oras sa direksyong hilagang silangan o north-northeast. Wala naman nakataas na tropical cyclone wind signal sa arumang bahagi ng ating bansa at inaasang magpapatuloy ang north-northeast direction na tatahakin nitong si Juaning hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Pero, nako, may isa na namang low pressure area o namumuong samaan ng panahon na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,830 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa markings po na inilabas sa Pag-asa, nasa kulay orange. Ibig sabihin, ang nasabing LPA ay may katamtamang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Kaya patuloy nating tututukan na tayo magbibigay ng updates. Kaya naman, manatili nakatutok sa DWIC News at Aliw Channel 23. Syempre, para sa latest sa lagay ng panahon. Gising! Sa iba pa ng paksa ng ating balita sa umagang ito, binigyang diin ni House Minority Leader Marcelino Libana na posibleng gawaran ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maipatupad ng maayos ang flood control program sa buong bansa. Sa harap ito ng issue ng sinasabing palpak na flood control projects na naungkat sa gitna ng State of the Nation Address o SONA ni PBBM matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo at pinaigting na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa House Leader, maaaring bigyan ng Kongreso si Pangulong Marcos ng emergency powers upang masolusyonan ng bureaucratic delays at mga balakid sa implementasyon ng programa. Sa pamamagitan nito ay mapapabilis ang procurement process, right-of-way acquisition at relocation ng mga apektadong pamilya. Dagdag pa ng leader ng minorya na dapat pagsumikapan nito ng gobyerno lalo't kakailanganin ang police powers sa paglilinis ng iligal na mga istruktura, pagpapatupad ng zoning laws at maprotektahan ang mahalagang daluyan ng tubig. Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Tuesday morning. Paghaharapin ng Senate Blue Ribbon Committee sa isasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalya at palpak na flood control projects ang mga opisyal ng 15 construction firms na sinasabing nakakuha ng pinakamalalaki at pinakamaraming kontrata. Imbitado sa gagawing pagdinig, talagang invited lang, no? How I wish na itong mga kontraktor na hindi lang invited, they're required to attend this particular hearing. Imbitado sa gagawing pagdinig ang presidente, manager, proprietor ng mga sumusunod na construction firms. Luluno ko ang konti kasi mahaba to. Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Center Waste Construction and Development Incorporated, Sun West Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LR Tiki Builders Incorporated, at ang Road Edge Trading and Development Services. 15 po iyan. Una nang inihayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkabahala matapos mapag-alaman na nakubra ng mga nabanggit na kontratista ang 20% ng 545 billion pesos na pondo para sa mga flood control projects. Imbitado rin sa pagdinig sina Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba, Public Works Secretary Manuel Bonoan, Secretary, good morning ha, at Budget Secretary Amena Pangandaman, gayon din ang iba pa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management, at syempre, ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Gising! Sabi ko nga, dapat hindi lang basta imbitado. Sabihin na natin kahit isa o dalawa dun sa mga opisyalis
nitong 15 construction firm na to, sana'y nagpunta doon. Dahil karapatan naman nila na madidig sila at madidig ang kanilang pahayag, ang kanilang ang kanilang paliwanag sa bakit naging maanomalya at bakit substandard kuno o quote-unquote substandard, quote-unquote overpriced yung mga flood control project na ipinagkaloob sa kanila. 'Di ba? At the end of the day, pera natin ang binigay sa kanila. In short, pera din natin ang isinubi nila. 'Di ba? Isinubi. Alam siguro yung isinubi, 'di ba? Sana hindi sila inimbitahan lang. Sana ni-require sila para nalutas na ang problema sa usaping baha. Gising! 20 minutos na po, 20 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Suportado ni Senate Minority Leader Tito Soto ang panawagan ng Mayors for Good Governance sa pamahalaan, partikular sa Department of Public Works and Highways o DPWH, na tukuyin ng mga politiko at kontratista na nasa likod ng depektibo at substandard na flood control projects at iba pang infrastructure projects. Ayon kay Senador Soto, dapat talaga na makasuhan at malitis sa korte ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Nabanggit ko na yan kanina, di ba? Sinang-ayunan din na senador ang pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat manguna ang Commission on Audit at Ombudsman sa investigasyon sa mga isyu ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Gayunman, nilinaw ng senador na magsisilbing dagdag na input sa isinasigawaring investigasyon ng COA at Ombudsman ang sariling investigasyon ng Senado. Gising! Meron na tayong 20 minuto, 20 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Tuesday morning sa mga nagkakape, mga nagpapandesam, nagbe-breakfast o nag-i-enjoy na kanilang early morning rituals. Good morning, magandang morning po sa inyo. Sana'y nakatulog kayo na mahimbing at nagising kayo in the right side of bed. Kami na po ang bahala sa balitaan. And speaking of balitaan, paring Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. COA at Ombudsman pinakikilos para maimbestigahan at makasuhan sa ang mga tiwaling kontratista. Detalye mula ka Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sana ay magkaroon ng fact-finding commission na mag-iimbestiga sa mga palpak na flood control project sa bansa. Ito mungkahi ni Senator Juan Miguel Zubiri para matiyak na walang sasantuhin ang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto at magiging kapanipaniwala ang kalalabasang resulta nito. Sa mungkahi ni Zubiri, ang Fact-Finding Commission ay dapat pamunuan ng Commission on Audit at kabibilangan ng Office of the Ombudsman at ng third-party civil society group. Para sa mambabatas, hindi na kailangan bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maresolba ang problema dahil may mga batas naman ng ating bansa para tugunan ito. Giniti rin ng senador, dapat ng pangalanan na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects, hindi lang ang mga kontratista kundi maging sino ang mambabatas na nag-sponsor para sa budget sa proyekto sa ilalim ng panukalang pambansang budget. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, lisensya ng driver sa Tarlac Vehicular Accident ipinakakansela na po ng DOTR. Detalye mula ka Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng van driver sa nangyaring road crash sa Central Luzon na Link Expressway o CLLEX kung saan 5 ang namatay at 8 ang sugatan. Kasunod dito ay ang direktiba ni Pangulong Marcos na panagutin ang mga irresponsableng driver at siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng road user at mga commuter. Sa show cause order na pinalabas ng Land Transportation Office o LTO, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver at ipinatawag din ang may-ari ng van. Lumalabas din na nagpositibo ang driver ng van matapos na isagawa ng Philippine National Police Tarlac Provincial Office ang drug test sa naarestong driver. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Lakas, DWIZ. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Marami pa tayong mga reports mula sa labas ng himpilan mamaya. Samantala, 4:24 ng morning, sa una sigwada na ating showbiz news, reklamo ni Bella Padilla inaksyonan agad. Wow, very quick ng Bureau of Customs. Kung ang nyari, alamin natin kung mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na nga. Ayan, good morning. Very cute. Yes, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Good morning, Good Dada. morning. Ayan, ito na tayo sa aking balitang showbiz. Nako! Oh, hindi dahil siya isang celebrity. Ito ang sinabi nitong si Bureau of Customs sa Commissioner Ariel Nepomuceno. Kaya agad din na inaksyonan itong reklamo nitong si Bella Padilla na di umano ay sobrang mahal ng kanyang tax na yung sinisingil sa kanya na tax na 4,600 doon sa 11,000 Yes. pesos na kanyang in-order online sa abroad. Nako, halos kalahati. Yep. Mhm. Buti na solusyon ka agad ng Yung BOC. yung feeling mo nakamura ka, mas napamahal ka palalo. Hindi ka nakamura. Napamura ka. Correct, oo. Ayon dito kay Bella, nagpasalamat kaagad si Bella dahil inaksyonan kaagad ng Bureau of Customs nga itong nasabi nga reklamo na actress kung saan ayon dito kay Commissioner Nepomuceno, may mali daw po doon sa online calculator nila sa kanilang website kung kaya't pansamantala niya itong pinatanggal muna at saka lamang daw ito ibabalik. Temporary lang po yun pagtanggal, saka ito ibabalik kapag na-adjust na po ang mga dapat na singilin ng ahensya sa mga mga import, Yes. mga importasyon, sa mga pagbili ng mga anumang bagay sa ibang bansa, mula sa ibang bansa. Ngayon, ipiniliwanag naman daw kay Bella kung bakit ganun daw kalaki ang kailangan nitong bayaran at naintindihan naman daw na actress na yung kanyang babayaran nga na 4,600. Sabi nitong walang mali doon sa 4,600. Okay. Pero wala ding mali doon sa reklamo nitong si Bella kasi nga inaccurate kasi yung Calculator. yung calculator. Kung kaya't hindi lamang daw si Bella, sure daw siya na hindi lamang si Bella nakaranas ng gano'n, kundi marami sa ating mga kababayan. Sabi niya gano'n, na parang 6 na linggo pa lamang siya nakakaupo, so that's barely mga 1.5 months, Yes. no? Nakakaupo sa ahensya, kaya't maraming para talaga siyang dapat kumpunhin ayon dito kay Commissioner Nepomuceno. At nangako siya na magiging transparent ang ahensya sa kung sino man na mamimili o lalo na kapag nagkaroon ng problema dito po naman sa tax na binabayaran. Oo, kasi metikuloso yung iba, nagko-compute talaga na on the dot, lahat ng gastos kinukompute kahit yung tax eh. Correct, oo. Correct, oo. At saka naging maganda rin naman yung pag-question nito si Bella kasi na-address ng ahensya yung kanilang problema. Yes. Na dapat para kailangan na kasi bukod daw yata doon sa tax, meron pang parang mga 12%. Pero ang sabi nga nitong si Bella, kahit nadagdagan pa yan ng 15%, hindi pa rin naaabot ng 4,600. Exactly. Oo, pero pinaliwanag nga sa kanya nitong si Commissioner Nepomuceno kung bakit ganon ang kailangan niyang bayaran. Ayun. Naku. Yun ang importante mapagpaliwanagan para at least aware sila why you have to pay that kind of tax, di ba? Oo, napakataas nga naman. Kaya yun, all is well that ends well na sa Exactly. pagitan ni Bella Padilla at ng Bureau of Customs. Ayon pa dito kay Nepomuceno, dapat daw na magkaroon sila ng pag-uusap ng DHL ba yun? O ng DHL para magkaroon ng connectivity ang kanilang mga dapat bayaran o yung kailangan singilin at kung ano dapat na ipataw na tax. Ayun. Sana sa iba ding ahensya, pag kami nag-complain, mapa-celebrity o hindi, ganun kabilis ang aksyon. Oo, correct. Oo. At sana lalo na actually sa Bureau of Customs, ang alam ko marami diyang marami ng mga nabubulok diyan na hindi na kinukuha talaga. Exactly. Oo, hindi ko alam kung nabubulok o yung iba ay iniuwi na rin dahil nga sa nagkakaroon ng problema sa tax na dapat bayaran. Kasi mas malaki pa nga yung binabayarang tax
box kasi almost kapantay lamang nung kanilang binili sa abroad, lalo na yung mga balikbayan boxes. Naku, ang laki-laki ng ang laki-laki ng tax. Yung mga meron akong kaibigan na ang tanging ang tanging kanyang negosyo o pinagkakakitaan bumibili siya ng mga damit sa Thailand yata, kung hindi nagkakamali, sa Thailand, bumibili siya ng mga damit doon at dito ibinibenta niya sa Pilipinas. Pero ngayon, natigil yung kanyang very small, napaka-maliit na negosyante, na kaya lamang makapagpakain ng kanya nag-iisang anak. Pero ngayon, natigil kasi nga, hino-hold daw lagi ng customs. Ayun na nga. Tapos minsan pag nag-hold pa, imbis na ibigin nila yung paliwanag, yung iba, hindi ko sinasabing lahat, yung iba nagsusungit pa. Yes, oo, diba? Maraming ganyan. Hindi lamang sa Bureau of Customs, sa maraming ahensya ng gobyerno. Yes. Ang daming masungit. Ayun na nga. So sana gawa ng paraan ni Commissioner Ani Pomoceno, kasi mukhang siya disidido siya na linisin ng tanggapan ang ahensya Nagiging hands-on ng super ngayon si Commissioner. Yes. Oo. Na sana ay magawa ng paraan na wag magsisimangot. Actually, bawal yan Di ba nasa Civil Service Code ata yan na bawal i-touch, ha? Correct, oo. At parang alam ko doon sa nung panahon ni ng Yumaong Noynoy Aquino, merong nakalagay lagi sa may mga nakasulat lagi na bawal ang nakasimangot sa ahensya ng gobyerno. Yun. So, nilalagay pa yung mukha mo sa mga wig. Kunwari, LTO. Di ba may mga pictures yun? Tapos nakalagay sa baba, always serving with a smile. Yes. Oo, dapat. Ayan. Oo. Kasi, at huwag nilang sabihin na pagod sila sa dami ng kanilang mga inaasikaso. Kasi, yung mga lumalapit sa kanila, pagod din ng mga yan. Oo, lahat tayo pagod. Koreko. May mga, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng mga yan. Kaya dapat, talagang yan ang pinili yung trabaho, dapat magsilbi talaga sa tao. Patience and more tolerance. Yun, tama ka doon. Yan. At anyway, yan ang mga kibalitang showbiz at balik na sa'yo, Dada. Salamat, Ton. Salamat kay Flying A. Anton sa kanyang showbiz news. Marami pa siyang hatid sa atin mamaya. Oy, wakey na po. Oras na para bumangon, lalo na kung 5 o 5:30 ang pasok ninyo dahil alas 4:31 na po ng morning. Kilos na po. Pero syempre, makinig pa rin na balita at impormasyon. Magbabalik po kami dito sa Pinoy Gising! Magandang morning po ulit. Alas 4:36 ng morning. Welcome, partner. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong mga bahay. How's your birthday, Lib? Happy naman. Ayun. Marami akong natuklasan. Marami kang realizations in life. Oo. Diba? Yun importante doon. Sa katawan nga lang. Salamat din kay Gia na biglang thank you. Asa si Alice? Si Gia Marie? Oo, si tulog Madam pa. Alice, tulog pa. Siyempre, mabatulog niya ngayon kasi maaga uwi niya. Oo nga yan ang pinaka niya. Yan ang reward mo, ha? Yan ang gift ko sa'yo. Huwag ka na humingi ng pagkain. Pero thanks kay Gia na laging ready. Correct. At shoutout din kay ngayon kay Boss Ian Articon na maghatid sa airport si Ian niya yun. Kasama ang father niya. Baka malamang... Tanong natin si Anton mamaya kung sa nag-meet pumunta ang sila ni kanyang Daddy. papang. Oo nga Hindi natin natanong kanina Correct. Pero ang ganda nung naging usapan namin tungkol doon sa kanyang showbiz news Sa kanina. customs, Oo, tsaka kay Bella Padilla. Yan yung literal na what happened, Bella. Oo nga. What happened, Bella? Tapos ano pa yan maganda dyan sumagot. May agad. kapaliniwagan. Di ba parang kahapon lang pinag-usapan namin. That's good. Nung bandang gabi, nakita ko, binigay ko kagad kay Antonia. Sabi ko, ito, may sagot na kagad si Commissioner. Kabilis, diba? Kabilis na aksyon. Very good. So, pwede na rin luminya ng slide si Bella kasama Sa ni concerned Carla. citizens. At least ito may sagot ka agad. Kung siya, hindi man siya patron saint, siya ay Assistant Secretary of Concerned Citizens. Tama. ASEC pwede si ASEC doon. Oy, alas 4:37 na po ng morning. Report muna tayo mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Mayor ng Bukawi muling nahalal bilang Pangulo ng Liga o Mayor's League dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Muling pinili ng mga kapwa punong bayan si Mayor John Villanueva bilang Pangulo ng League of Municipalities Bulacan Chapter. Sa eleksyong sinagawa kahapon sa bayan ng Giginto, Bulacan, ay muling nagwagi si Mayor Villanueva matapos makuha ang tiwala at suporta ng mga alkalde mula sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan.
Siya rin ang Pangulo ng LLNP Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Ang kanyang muling pagkakahalal ay patunay ng kanyang matatag at matatag na pamumuno at aktibong pagsusulong ng mga makabuluhang programa para sa mga mamamayan ng Bulacan. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Impilang May Todong Lakas. DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Top 7 most wanted person ng lungsod ng Urdaneta, Pangasinan. Ayun, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Inaresto ng mga tauhan ng pulisya ng Urdaneta City Police Station ang top 7 most wanted person ng lungsod sa barangay Kasantaan, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ang naarestong individual na isang 41 years old, may asawa, tricycle driver at presidente ng parehong barangay. Ang pagkaresto ay ginawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng 1st Judicial Region Urdaneta City para sa krimen ng qualified rape through sexual assault, Article 266-A, Paragraph 2, in relation to Article 266-B of the revised penal code as amended by Republic Act 8353 of the Philippines. Agad dinala ang suspect sa Urdaneta City Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Simpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun, salamat kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Samantala sa Naga naman, mekaniko, patay matapos ang pamamaril sa Kamsur, PNP. Mayroon na pong nakikitang person of interest. Kung sino yan, alamin sa report ni Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, marhay na aga! Marhay na aga, may person of interest na Pinalabak Municipal Police Station sa nangyaring pamamaril patay sa isang mekaniko nitong nakarang linggo ng tanghali sa Zone 1, Barangay Mataorok, Pinalabak, Camarines Sur. Ang biktima ay kinilalang si Alias Bornok, 38 years old, may asawa at 6 na anak. Residente siya ng sitio Tarum, Baliwag Viejo sa naturang munisipyo. Ayon kay Police Captain Beverly Monte, Chief of Police ng Pinalabak Municipal Police Station, papasok sana sa trabaho ang biktima ng pagbabarili ng mga suspect na lula ng motorsiklo. 5 tama ng balang inabot ng biktima, 3 sa dibdib at 2 sa likod. Hindi mo na sinabi ng PNP ang motibo sa naturang pamamaril habang nagpapatuloy ang kanilang pag-iimbestiga upang maaresto at masampahan ng kaukulang kaso ang mga salarin. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Aabot kaya ito? Ayun! Napakmer! Ito, isa pang Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Crime rate sa Central Luzon, abay congratulations po, bumaba ng 16%. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, bumaba raw ng 16% itong crime rate dito sa Central Luzon sa loob ng halos 2 buwan. Ayon ito sa ulat ng Police Regional Office 3 Operation Center mula sa buwan ng Hunyo hanggang sa buwan na kasalukuyan. Ayon dito kay Police Brigadier General Rogelio Piñones Jr., Central Luzon Police Regional Director, mula sa bilang na 588 crime incident ng nakalipas na taon sa kaparehong buwan ay naging 495 dito mula June 20 hanggang August 15 ngayong taon. Tinukoy nito yung nasabing mga insidente ay mula sa physical injury sa 46.3%, murder 31.21% at rape 26.04%. Ang lalawigan ng Aurora ang nangunguna sa listahan na may mataas na crime rate incidence na 54.8%, Zambales 44.44%, at Tarlac 35.56%. Sa nasabing panahon ay dito kay Piñones, nakaaresto sila ng 1,326 na mga wanted criminals. Kabilang na rito yung 319 na most wanted persons at nakakumpiska ng 260 loot firearms. Ayon pa rito kay Piñones, malaki ang itutulong sa kampanyang ito kontra krimen ng komunidad na ibig sabihin niya ay mula at hindi natatakot ngayon ng mamaya na magtumbong sa mga pulis
sa mga nangyayaring kaharasan sa kanilang lugar. Sa kasinyalisan niya ito na may tiwala sa pulisya ngayon na ang publiko. Ito ay magandang indikasyon upang magtagumpay ang pulisya sa kanilang tungkulin na to serve and protect sa ngalan ng kapayapaan at seguridad ng sambayanan na siyang nais namang mangyari ng kasalukuyang liderato ng pambansang pulisya sa ilalim ng pamumuno nitong si Chief Integrator General Nicolas Torre III na dapat mabilis ang pagtugon ng pulisya sa bawat krimen o anumang kaharasan na sa kanilang mga lugar. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Intilang Metodula at DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuyang Johnny at salamat sa ating mga reporters sa labas ng himpilan. Pinagkikwento namin kanina ni Pacter na kasi nabanggit 'di ba na yung 15 construction firms dun sa mga flood control project iimbitahan. Sabi ko sa kanila, may party sila. May invitation para sa pagdinig ata ng kung di nagkakamala parang Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ko, the invite is good. Pero bakit bakit parang ang dating the invite kasi usually kasi pag sinabi mong invite parang optional eh. Hindi naman. Pagka in-invite baka ko yun, lang. it's like a summon na meron kang hearing or Yun. you will be a resource person muna Sa bagay, for a certain issue. So, kagaya yung flood control project. As a resource person ka muna. Kasi okay. alamin nila kung, for example, si Construction A, Mhm. bakit nagkaganon? Ano bang inano sa'yo? Ano bang ni-require sa'yo? So, siya, he will be there to present kung ano man yung nakontrata sa along kanya. with the documents that they have and all. Mali mo, yun naman talaga yung binayad. Yep. At yun ang inaprobahang budget. Saka maaring wala doon sa construction firm yung sabihin na natin just in case may mahanap silang kaduda-duda. Bidding yan, di ba? Yeah. Most probably. So, Kaya in aid of legislation talaga itong At sana- hearing kung matutuloy yan. at saka syempre, medyo damning to dun sa 15 korporasyon ng construction firm. Kaya ko sa kanila, I'll avail of this opportunity na meron pa hintayin para magpaliwanag at hanggang ngayon, akusado pa lang kayo, hindi pa kayo hinahatulan. Wala, parang technically nga, checking of ano pa lang naman. Parang background check pa lang naman. Kung Kailangan lang, parang ano lang yan. nangyari, diba? Parang ano lang yan, oplansita ng PNP. Bakit What ganyan? happened? Oo, ano yan? Yan yung what happened Bella din na isa pa. Doon magandang tanongin sa mga construction firm. Sana nga itong 15 ito magpakita at Ano kasi yan, medyo complicated. Wala kasi tayo sa 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 loob, bagay. Kasi dalawa yan merong, alam ko, dalawang klase yan, no? It's either LGU pushed project or it's a DPWH project. Either local or national project siya. Oo nga naman. They don't, hindi sila hindi sila coordinated pagdating sa ganitong sa Kasi bagay, proyekto. meron naman pang local lang talaga eh. Ang gagawin lang ni DPWH kung kay LGU itong flood project na ito ay kumbaga may parang QA, may checking, quality assurance. CDB yun. So, i-check niya yung kung ano man yung nangyaring bidding, kung ano yung mga materyales. Pero within the bidding process, kung kay LGU yun, labas si DP doon. Sa bagay, kasi sa LGU naman din ang magbabayad doon, tama? Yes, It's not the national government eh. Oo. So, iba pa yung DPWH projects sa LGU more of projects. supervisory lang halos ang ginagawa. Parang as ganun, far no? as I know, ganun siya. Ganun yung process. Kaya, medyo kailangan siguro we look from the top muna kung paano dumaan yung mga construction firm Parang na ito. yung kanta started from the bottom muna. Yes, Tingnan muna natin from the bottom. Sige, Kasi sa diba bagay. yung iba sabi, ang quote doon sa firms na yun, it came from DPWH. Tama. Pero yung iba na nag-checks from LGU, parang sila yung nag-start ng project. Exactly. So, I don't know. So, tingnan natin. Ilan yun, ang dami nun. 15 pa lang Na yun. firms. Yung Pero top 15. yung projects, it's more than. ang dami. Parang more than 100 or more than, parang abot niya na 1,000 projects sa ata kagaya yun. ng example, sa Quezon City, yung recent. Quezon City project yata talaga yun. From the LGU. Yes. Tapos yung isa sa sa bagay, may one time nga, in-interview si Bulacan Governor Daniel Fernando, nagulat siya na ganun nga daw karami. Pero siguro, baka nga part of that, baka hindi niya alam na yung iba, either national, tapos yung iba, may ganun kasing factor. Iba yung, parang sa
sa mga ayuda, no? Iba yung ayuda ni ganyan, iba yung ayuda ni ganon. Kasi nga magkakaiba sila ng budget. Para mas gusto kong malinawan Daming lalo dito. budget. No? From the start, from scratch, Yes. malinawan ko ano talaga nangyari. Tama. Siya, sa oras natin at 12 minutes bago mag 5 o'clock in the morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! We're back! Nagbabalik po ang Pinoy Gising. So back. We are so back. Mag-segments na tayo, partner. Sige, fine. Unahin ko na ang NBI. Siniraan online. Ang nangungutang dahil hindi nakapagbayad. Ang nangungutang. Yung nangungutang sa'yo. Siniraan dahil hindi nakapagbayad. Yun na daw yung bayad. Yung paninira. Hindi pwede yun! Bawal ba yun? Bawal yun. Bawal po i-touch. Akala ko quits na yun. Para wala nang ganti. Yun na yung ganti niya. No? Para nakapaningil na ako, okay na yun. Hindi, bawal po iyan. Cannot be po iyan. Alamin ang parusa mula kay Gargar all the way from China. Sinabi ko na sande. Ito po ang alamin ng parusa at karapatan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Siniraan mo online ang nangutang sa'yo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, tila mas mabilis pa sa balita ang post sa social media. Kahit maski utang sa'yo, maaari nang gawing content. Pero paano kung hindi makapagbayad ang umutang sa'yo? Kaya nag-ingay ka online at isiniwalat mo ang kanyang pangalan at picture sa publiko. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10175, maituturing na cyber libel ang pamamahiya o paninirang sa isang tao sa pamamagitan ng internet o anumang online platform. Ang anumang post online ay maituturing na cyber libel kung ito'y may malisyosong pahayag laban sa isang tao. Ang post ay isinapubliko. Ang post ay nakasisira ng reputasyon at intentional itong ginawa. Maituturing naman itong libel sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code kung ang akusasyon ay isinapubliko at nakasisira sa pangalan ng isang tao kahit na hindi ginawa online. Ang sinumang lumabag ay maaaring mabilanggo ng mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan o magmulta mula 40,000 piso hanggang 1,200,000 piso. Ayon sa batas, mas mainam na gumawa ng demand letter na naglalaman ng petsa kung kailan babayaran ang utang. Kung walang tugon, maaaring maghain ng kaso gamit ang small claims kung ang utang ay mas mababa ng 1,000,000 piso at civil case naman kung higit sa 1,000,000 piso. Ang hustisya ay hindi hinahanap sa pamamagitan ng likes, shares at comments. Maningil ng utang gamit ang tamang proseso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ay, ako na pala. Samantala sa ating showbiz, unreleased part ng interview kay Liza Soberano na sinabi nito ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Enrique Hill. Ayun, lumabas na. Anong sabi? Alamin natin kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Nagbabalik siya! Yes! Gumanda lalo. Ayun! Pengi pang kamote! Pengi pang kamote! Hindi ko alam nagkikrib ako sa nagkikrib ako sa kamote ngayon. Kasi tas may kape, no? Uy, sarap! Alam mo pala yung kamote pala, hindi pala siya nakakapagpalaki ng nakakapagpalit pala siya ng tiyan. Oh! Saging na saba, kamote. At boiled egg. Yes, si Charlene Gonzalez yata o si Marcel Soriano nung nag-diet sila, it's kamote sa kapritong galonggong. Yun ang kinakain nila. Yun ang papalit sa rice. Yes, masyado kasi starchy, di ba? Ayan. Starchy kasi yung masyadong kamote. Kaya madali siya ma-absorb ng katawan at madali siya ma-digest. Yes. Unlike sa rice kasi na talagang super carbs. Tsaka it would take you hours pa lalo bago mo ma-burn yun. Yung iba nagsistick pa mismo, di ba? Correct. Okay. Anyway, sa aking balitang showbiz nga, nako, alam mo, ito parang na to itong part na to ng interview nitong si Boy Abunda dito kay Liza Soberano, nangyari to noong 2023 pa. Ibig sabihin 2023 pa sila hiwalay nitong si Enrique Hill na hindi lamang talaga kailan lang lumabas siya no 1 linggo lang yata, di ba? Yung pagkumpirma niya na talagang hiwalay na sila. Ngayon,
doon sa nasabing splice video na ito na hindi in-air, nakalagay doon o sinabi doon mismo nitong si Liza na wala na silang dalawa noong 2023 pa ito ha. Ito ay dahil hindi na raw nag-a-align yung kanilang mga pananaw sa buhay sa isa't isa kung kaya't kinailangan na anong desisyon na silang dalawa na maghiwalay na lamang. Nag-usap daw sila ng maayos, maayos daw ang kanilang paghihiwalay, sabi niya ganoon. Ito daw kasi si itong si Enrique Hel kasi malaki ang agwat ng edad yata nito sa kay Liza eh. Talaga mo? Oo. Parang mukhang bata lang kasi eh. Si Enrique. Di ba? Si Enrique Hel ang bata tingnan, no? Yep. Tapos yung kanyang style pa ng buhok niya, medyo pataas-taas ng bagits-bagits. Bagits pa rin, Yes, oo. Ngayon, ang nag-iusapan pala nila doon, parang si Enrique Hel yata, o si Enrique Hel, gusto niya mag-settle down na. Kasi nasa 30 plus na raw para si Enrique Hel noon. Si Enrique Hel noon. So, 30 plus na siya, kung kaya't gusto na niya na mag-settle down na. Ay si Liza noon, sabi niya gano'n, ang pangalan kasi ni Liza is parang Hope Elizabeth yata. Ngayon, sabi niya, wala pa sa isip niya noon na mag-settle down kasi nakatutok talaga siya sa kanyang career. Sabi niya gano'n. Kung kaya't sinabi niya kay Enrique Hel na hindi po pwede yung iniisip nito na mag-settle down na silang dalawa kasi nga, ang gusto niya ay mapalawak pa yung kanyang career, yung kanyang showbiz career. Ay si Enrique nga, syempre 30s na eh, di ba? Yeah. Ganoon talaga ang thinking no, na talagang mag-settle down na. Magpamilya na rin siguro. Correct, oo. Yeah. Ngayon, itong video na ito, itong part na to ng video ay hindi inilabas kasi nakiusap daw si Liza na wag ilabas muna. Ayan. Pero 2023 pa yun, no? Yes, oo. Taon na ang nakalipas. Oo, 2 taon na ang nakalipas. Oo, at syempre, sabi nga ni Boy, ay bilang respeto daw, at ayaw naman daw niya na mawala yung respeto sa kanya ni Liza nung makiusap ito, na wag munang ilabas yung part na yon na umamin siya na talagang hiwalay na silang dalawa nitong si Enrique Hel. Doon nga sa kanya latest na pagbubulgar, di ba, sinabi nga niya na pareho silang hindi nagsabi ng katotohanan. Oo, di ba? Kasi nga napanatili nila mula noong 2023 na parang late na yata ng 2024 nila inamin na talagang medyo nagkakaroon na sila nagkakalabuan na silang dalawa. Pero noon pa pala talaga ihiwalay na silang dalawa. At least tapos ng espekulasyon ng taong bayan niya yun. Sino ba yung, anong weird, sino ba yung Jeffrey O? Yung manager niya ngayon yun, di ba? Oo. Yun yung kinasuhan ni James Reid. Yung careless, Oo, ng Careless Music. Oo. Careless Ngayon, hindi kasi sure kung ito na nga may hawak sa kanya, pero may mga sightings kasi na nakikita sila magkasama. Okay. Oo, may mga sightings sa kanilang dalawa. Pero ito nga, hindi nga nakakabalik ng Pilipinas ito si Jeffrey O. Dahil nga sa kinasuhan ito ng matindi nitong si James Reid. Kanya, magkasama kasi sila sa negosyo noon. Pero parang nawaldas yata yung pera ni James. Yan. Parang gano'n ang nangyari. Kung kaya't... speaking of waldas, merong magkapatid daw, totoo ba yun? Na? Na parang nagkaroon ng... Showbiz? Oo. Talaga? Sino? Kasi parang si artista, pinaano kay... Si Kim Chiu ba ito? Yan ba yun? Hindi ko alam. Ito yun. Yung ito kay yun, sa kapatid kay Lakam. Yung kapatid si Lakam na... Confirmed na yun. Hindi confirmed. Pero lumabas na yung pangalan. Hindi confirmed. Pero kasi, nag-unfollow na sila sa isa't isa sa Instagram. So yung reason na pinapoint out. Si Lakam kasi, ito yung may hawak ng mga franchise business nitong si actress, nitong si Kim Chiu. Oo. Ngayon, isang araw, bigla na lamang tinawagan ni Kim Chiu yung kanyang ate, na si Twinkle, kung hindi nagkamali, no? Si Twinkle, at sa yung asawa, yung mister nito, at nagbanding sila. Sabi ang kanyang caption doon sa kanyang post na hindi planado, pero kailangan niya. Yung bonding na yon. Okay. Oo. Na sabi ni Kim, kailangan niya yon para nga ma-renew na naman yung kanyang spirit. Kasi nga, nagkaroon, hindi niya sinabi ko anong dahilan, pero lumalabas na
alam mo naman mga eagle eye netizen na nakita nila nag-unfollow sa isa't isa si Kim Chiu at saka si Lakam. Mas matanda yata si Kim kaysa kay Lakam. Okay. Yun, So hindi natin kung tungkol nga sa pera, pero si Lakam kasi ang may hawak ng mga business nito si Kim. Yun. Okay. Ayan, yun yung issue na yun. Anyway, yun ang nakibalitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat Mima at Anton. Sa kanyang showbiz news. At salamat din po sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go, go ang bilhin. Siyempre, kasama niya dyan si Mama Susan. Kay Susan tayo! Na daw po sa dagupan. Uwi na si Paring Daniel. Impunto alas 5 na ng AM. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. We are so back. Ito na po tayo. 3 minuto. Gawin na natin yung punto. Yan, eksakto na. 4 na minuto na po. 4 minutes makalipas ang magandang Tuesday morning. Yay! Ayun, nakompleto rin kami. Ay, sana po maayos ang inyong kalagayan ngayon at sana ay nagising kayo ng matiwasay at nakangiti ang inyong mga labi. Andun sa mga hindi maayos ang gising. Ang gising. Well, sabi nga, it's okay not to be okay. Yan ang mantra for today. At saka makaka-recover naman yan all throughout the day. Yes, oo. Konting hintay at konting pasensya lang. Correct. Kaya, ayan, dire-diretso na tayo. Good morning ulit sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sumati lahat. Ikalawang oras na po na Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Dane Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayon Tuesday morning. Bagyong Juaning patuloy pa ring binabagtas ang Philippine Sea. Lakas ng bagyo napanatili. Pinoy Gising! Emergency powers para kay PBBM. Target ng Kamara para sa flood control projects. Pinoy Gising! Dagdag bawas! Ulitin ko dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Nagbabadyang sumiklab muli. Alamin natin. Pinoy Gising! Tagasa pa more sa ating sports. Pinay Bakit Tennis walang Star. LPA Ano na? dito? Mamaya, mabalikan natin yan. Huwag kang mag-alala. Sa sports muna natin, Pinay Tennis Star Alex Iyala handa na para sa US Open. Pinoy Gising! Sa ating Factor Fake, mga bagong graduate, hirap daw makahanap ng trabaho. Bakit? Alamin natin mamaya sa Factor Fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Taho! Hey! Nang mga balitang showbiz, ang Bini. Formal lang nagsampa ng reklamo laban sa nagpakalat ng kanilang Pinoy food tasting video aka Toron. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Taho ba? Ng mga Bini. Ay. Ayan, Beauty Gonzalez, isa ng certified yoga teacher. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ito na muli tayo sa oras po na 7 minuto, 7 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Tuesday morning! Yahoy! Yan! Yahoy na tayo ulit sa detalye ng mga balita! Pinoy Gising! Ito na, abiso-abiso sa ating mga motorista, muling magbababa ng presyo ng diesel at kerosene. Ang mga kumpanya na langis, ngunit bad news sa atin, partner, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Pagas na ako. Buti naman, that's good for you. Naiyak na ako eh. Ako nung Sunday. Diba? Wala na kayong magagawa. Naunahan na namin kayo. Sa magkakahiwalay na abiso, magpapatupad ang mga oil companies ng 80 sentimos na tapyas
gas. Kada litro po yan ng diesel at 90 centimos naman sa presyo po ng kerosene. Samantala, magpapatupad naman ng 60 centimos, 60 centavos na increase o dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang price rollback sa diesel at kerosene at dagdag presyo sa gasolina ay dulot ng pagtaas sa produksyon ng petrolyo sa world market at ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Magpapatupad ang Shell, Sea Oil, Petrogas, Caltex, Jetty, PTT, Unioil, Flying V at Petron ng mga nasabing pagbabago sa presyo mamayang alas 6 ng morning, habang ipapatupad naman ito ng clean fuel mamayang alas 8 ng AM. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ni Partido Demokratiko Pilipino Laban o PDP Laban, Deputy Spokesman Attorney Ferdinand Topacio na palabas lamang ang isinasagawang investigasyon ni PBBM sa flood control projects. Ayon kay Attorney Topacio, dapat ay honest to goodness at sincere ang naturang investigasyon. Pero sa nakikita ng kanilang grupo, tila for show lamang ang ginagawang investigasyon ng Pangulo. Binigyang diin ng abogado na bukod sa contractors ng mga flood control project, dapat unang silipin ni PBBM ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatanda ang inilabas ng Pangulo ang top 15 contractors ng depektibong flood control projects, ngunit nang imbitahan si Sara Diskaya na may-ari ng 2 construction company na kabilang sa listahan, bigo itong sumipot. Dagdag pa ng abogado, welcome naman ang mga investigasyon sa anumang anomalya ng pamahalaan dahil naniniwala ang PDP Laban sa good governance at anti-corruption. Pinoy Gising! Inatasan naman po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Ted Herbosa na tiyakin na alam ng lahat ng ospital ng Department of Health o DOH sa buong bansa ang gagawin para sa proseso ng Zero Balance Billing System. Binisita ni PBBM ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban Leyte at personal na sinaksihan kung paano pinoproseso ng ospital ang sistema. Kontento naman ang Pangulo sa nakita at naobserbahan nito na alam ng mga taga-ospital ang gagawin. Nakatanggap lamang anya siya ng ilang report na may ilan pang mga pasyente ang nahihirapan sa pag-avail ng zero balance billing at may mahabang pila sa mga ospital. Kaya naman gusto anya niyang masubukan ang sistema ng zero balance billing na isa sa pakay niya sa ginawang pagbisita sa Eastern Visayas Medical Center sa lungsod ng Tacloban. Pinoy Gising! Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganisasyon sa komposisyon ng Economy and Development Council at mga committee nito. Alinsunod sa Administrative Order No. 37, magiging miyembro na ng ED Council ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o SAPEA. Ang SAPEA ang uupong kinatawan ng Office of the President at Executive Secretary sa Development Budget Coordination Committee, Investment Coordination Committee, Infrastructure Committee at Social Development Committee. Itinalaga rin ng SAPEA ang bilang chairperson ng Economic Development Committee o EDCOM, kung saan magsisilbing vice chairpersons ang kalihim ng Department of Economy, Planning and Development at Department of Finance. Kasama rin sa mga pagbabago ang pagtatalaga sa Finance Secretary bilang co-chair ng DBCZ, katuwang ng Department of Budget and Management. Karagdagang miyembro naman ng Social Development Committee ang kalihim ng Department of Agrarian Reform, TESDA Director at Lead Convener ng National Anti-Poverty Commission. Para naman sa Tariff and Related Matters Committee, isinama ang DAR at Department of Environment and Natural Resources. Pinoy Gising! May binasa ko ang dami. Haba nga eh. Kasama ko doon si Dar. Basang haba. Nagkaroon ng reorg sa Economy and Development. So meron ng meron ng grupo meron ng mga ahensyang nakapoint kung sino ang in charge sa Economy and Development Council. So parang itong not precisely under DepDep, di ba? Parang mini, kumbaga sa may MANCO, may EXECOM. So ito yung pang-Economy and Development. Yung ECOM mga yan, miyembro, ECOM. yung mga ECOM. miyembro, no? Economic Committee, May ECOM. kilala ko ECOM eh. ECOM. Building yun, di ba? Ay, Pero nako. ito yung mga bagong miyembro na ahensya nung that focuses on the economy and the development. Yes. Ayan. Ang Congrats dami. po. Sana mapalago pa ekonomiya at yumaman tayo Pero lahat. dapat kasama DOT dyan, di ba?
Actually, Kasi ang laki ng impact that's part of the economy. At ang laki ng impact ng tourism sa Diba? ekonomiya. Tulad dito si DOT. DOT, good morning. Anyari. Gusto ko malaman na, DOT, good morning. Good morning po. Baka Kaya nga naman. napansin ko lang. Wala ang tourism, no? Di nabanggit. Ay, baka lang naman may ibang pa-focus si PBBM kaya hindi niya Economic. sinama. Oh. Okay, may TESDA nga eh. Oh! Karagdagang miyembro naman ng Social Development Committee. Social? Oo. Ay, that's pero, why. Pero still. May social part naman, pero siguro mas nag-focus na talaga dun sa term na social. EDCOM pala to, EDCOM. EDCOM? Di ba sa education yun? Itong Economic Development Committee, yung EDCOM. Okay. Ang alam ko kasing EDCOM iba eh. Yung sa education kasi. Yung sa, di ba, sa dapat HREP. kasama ang tourism dyan. Anyway, yun. Nagawa DOT. na AO number 37. DOT. Good Gusto morning. namin malaman bakit. Baka may sarili. Baka pwede. Pagka pwede, di ko usapin natin, di ba? Baka lang naman. Wala sa chat group. Ay, hindi na add. Kailangan daw ng admin approval. Anyway. Siya, tuloy ang mga balita. Pinoy Gising! Binisita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RM Tan Solar Pump Irrigation Project sa Ormoc City, Leyte na nagkakahalaga ng tumataginting na 100 million pesos. Ayon sa National Irrigation Administration, titiyakin ng proyekto ang sapat na supply ng patubig sa 100 ektaryang sakahan para sa 2 cropping season na direktang mapapakinabangan ng aabot sa 72 magsasaka at kanilang mga pamilya. Bukod sa pagiging cost-efficient, layunin din ng solar irrigation na bawasan ang paggamit ng diesel-powered motor pumps at palitan ito ng mas ligtas para sa kapaligiran. Isa sa mga prioridad ng NIA o ng NIA ang Solar Pump Irrigation Project na layong pataasin ang produksyon ng sakahan gamit ang renewable energy. Pinoy Gising! Latest naman mula sa Filipino Mirror, nakauwi na ng bansa ang 40 overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Nigeria. Makakatanggap ng welfare assistance at reintegration services ang mga nasabing OFW sa ilalim ng whole-of-government approach ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Personal naman na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga biktimang OFW. Pinasalamatan din ni Secretary Kakdak ang lahat ng tumulong para makauwi ang 40 OFWs. Kabilang sa pinasalamatan ng kalihim ang Nigerian authorities at iba pang local partners ng DMW. Pinoy Gising! 15 minuto na po, 15 minutes makalipas ang alas 6 Tuesday morning! Pumalo na sa 120 overseas Filipino workers ang na-repatriate ng pamahalaan na sinasabing mga biktima ng human trafficking mula Laos, Myanmar at Cambodia simula noong Hulyo. Ito ang inanunsyo ng Interagency Council Against Trafficking kung saan 77 OFWs ang nailigtas sa Laos, 38 naman sa Myanmar, 5 sa Cambodia habang isa ang nakatakas. Sinabi ng IACAT na karamihan sa mga biktima ay umano'y inalok ng mga pekeng trabaho online na may kinalaman sa cyber scam, subalit kalaunan ay inaabuso at sinasamantala ng sa kanilang mga trabaho. Pinoy Gising! Gising para sa mga empleyado sa private sector. Mula po ito sa Business Mirror. Sang-ayon ang mga grupo ng mga obrero sa pinapanukala ni Senate Minority Leader Vicente Tito Solar III na 14th month pay para sa mga manggagawa sa private sector. Ngunit para kay Federation of Free Workers President Sonny Matula, mas mainam na isulong din ang panukalang isabatasang 200 pisong aumento sa arawang sahod para sa lahat ng manggagawa. Sa usapin na exemption sa mga kumpanyang mahihirapan sa paggawad ng 14th month pay, iginit ni Matula na dapat ay may visa lamang itong 1 taon at maaaring panibaguhin o i-renew kung namumroblema pa rin ang mga ito. Ganito rin ang pananaw ni Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa Secretary General Joshua Mata dahil na rin sa banta ng bumababang purchasing power ng piso. Pinoy Gising! 14 month pay. Alam mo, Mac, napakahirap. Ayun lang.
Alam, sabi ko nga, sasakit ang ulo ng mga ibang employer diyan. Oo, masakit naman talaga. Oo. Maintindihan mo rin naman. Pero sabi ko, pag binigay, malamang yung productivity ng mga empleyado mas tataas. Siguro, oo. Kasi, kumbaga, it's part of the motivation. At saka may hinihintay sila na isa pang additional month bukod sa 13. Dagdag yaman. So, paano yung mga may existing na 14, may 15? Baka i-guarantee na nila yung 15. Diba, no? I know of several companies and yung isa doon napuntahan ko. Yes, Oo. Some even gives hanggang 15 pa. Kaya nga sa sobrang saya, minsan wala na sila makipagsiksikan yung 13th month doon sa isang kumpanya pinagalingan, hinati nila sa dalawa. Pero nangyayari naman talaga yon. Na yung 13th month pwedeng hatiin sa dalawa. May mid-year, parang, may December. May mid-year. Sa napuntahan ko, isang May, tapos October, end of October yung other half. Tapos yung 14th month, first Friday of December. Diba? Take note, first Friday of December. Diba? Ang pabungad sa'yo sa buwan ng Disyembre ay biyaya. Ayan na, malapit na. Mag-per month na in a few weeks. Ha? Boss, baka naman. Biglang ganun eh. Merry Christmas po. Merry Christmas. Samas ka po. Ganito kaaga. Samantala, ipinatigil na ng Quezon City Government sa Department of Public Works and Highways ang kontrobersyal na Matalahib Creek Pumping Station Project sa Barangay Talayan District 1 sa QC. Batay po sa pag-aaral ng Department of Engineering na nasabing lungsod, itinayo ang proyekto sa non-building area na labag sa Water Code at Civil Code ng Easement of Waterways na nakakahadlang sa daloy ng tubig mula sa mga barangay patungo po sa San Juan River. Lumabas din na hindi nakipag-ugnayan ng DPWH sa lokal na pamahalaan bago ipatupad ang naturang proyekto, isang malinaw na paglabag sa Project Coordination Ordinance ng lungsod. Bagamat nagbigay na ng pagtutol at sulat ang Infra Committee, itinuloy pa rin anya ng DPWH ang proyekto. Sa isinagawang pagpupulong na QC Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng DPWH National Capital Region, inirekomenda na gamitin na lamang ang natitirang 250 million pesos na budget para sa pumping station sa pagpapatayo ng detention basin na may kapasidad na 65,400 cubic meters alinsunod sa QC Drainage Master Plan. Pinoy Gising! Tawag naman tayo ng Patrol Report. Umano'y pang-abuso sa mga bata ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga abay pinaiimbestigahan sa Senado. Alamin natin kung anong nangyari dyan mula kay Patrol 19 na Celi Ortega Bueno. Pinaiimbestigahan sa Senado ang sinasabing pang-aabuso at pagmamaltrato sa 100 at 56 na batang nasagip mula sa kustodiya ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated na pinumunuan ng isang Pastor Jeremy Ferguson. Sa inihaing resolution, iginiit ni Senator Riz Ontiveros ang pangailangang busisiin ang ulat na nagsasabing ilang bata ang nakaranas ng physical, verbal at psychological na pang-aabuso habang nasa pangalaga na nasabing grupo. Batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, lumabag din ang simbahan sa mga panuntunan para sa registration, license to operate at accreditation. Natuklasan naman noon na pinatatakbo ang pasilidad sa ilalim ng mapanganib na kalagayan, kabilang ang kakulangan sa ligtas na pasilidad kontra sunog, maling paggamit ng pondo at di maayos na pamamahala sa mga kaso ng mga bata. Dahil dito ay naglabas ang DSWD ng 30 araw na cease and desist order laban sa naturang institusyon. Binigyan diin ni Hontiveros na panahon nang repasuhin ang mga umiiral na batas at patakaran kabilang ang Republic Act 7610, ang batas na nagpuprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso upang matiyak ang mas mahigpit na pangalaga sa mga menor de edad na inilalagay sa mga institusyong panlipunan at pribadong pasilidad. Hiniling ni Hontiveros na ang kanyang committee, ang Senate Committee on Children, Women, Family Relations and Gender Equality ang magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga nasa likod ng naturang mga insidente. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pa pong report.
Customs Tax Calculator, pansamantalang itinigil. Ito ay nakwento na natin kanina. Ito may karagdagang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pansamantalang ipinag-utos at ipinatigil ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang online duty and tax calculator sa kanilang customs website. Ito'y upang maayos ang system o magkaroon ng system improvement at magkaroon ng mas maganda at mas malinaw at reliable at responsive sa pangangailangan ng publiko. Ito ang paliwanag ni Customs Commissioner Nepomuceno matapos magkaroon ng viral na reklamo ang artistang si Belia Padilla. Ipinahayag ni Commissioner Nepomuceno na matapos ang reklamo ay kanyang pinareview sa website ang tax calculator at anya ay hindi napapanahon ang computation nito at kailangan pang magkaroon ng improvement upang mas maipaliwanag sa publiko ang sabing sistema. Gayunpaman, ang pansamantalang pagtanggal ng tax calculator sa website ng Bureau of Customs ay pansamantala lamang at magkakaroon ng improvement sa mga darating na panahon. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! So, ayan. Samantala sa Go. ating showbiz na binigay ni Anton Ayan. ay Bini. Oo, si Bini. Oh. Bini, formal lang nagsampa ng... Diba? Ano? Oo. Kasamahan ko yan kasi di ba ang tawag sa akin ni Papa John Bini. Ayan, Bini Bini Bigote. Oo, Kahit di ko mahanap yung bigote sa iyo. Ang bigote nasa kanya. Yes. Oo, nagsampa ng reklamo yung mga kasama mo. Ang bigote ni Papa John, pwede nang ilagay sa museum eh. Ay, well, Oo, talaga. kasi puti na. Patay tayo dyan. Manda ka mamaya. Nagsampa ng reklamo sa nagpakalat ng kanilang food Hinahabol nga tasting. yan ng pawn shop eh. Pwede na isang na. Tingnan mo, naka-face mask tuloy ngayon. Kasi pawn shop yung inaano mo. Ikaw talaga. Sabay lang yan. Oy, ano ba nangyari sa Turon tasting video? Ayan. Alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na nga, kasi Turon na. dadaldalan kami ni Papa Juday. Meron turon ba yung daldalan niya? Wala naman. Hindi, wala. Masarap Walang kung may turon. turon. Ayan. Oo, wala. Merienda pala, kamote merienda. talaga. Ayan. Kamote talaga. Yan, sabi ko, kakain ako na napakaraming kamote. Maraming kamote. Tapos, tama. Yung iba, two wheels. Oo, yan. Sabi ko, kain ako maraming kamote. Tapos tatabi ako kay Bambam. Ay! Very good. Papakawala ako ng nuclear plant. Bombshell. But going back sa ating balitang show, mga kaibigan, tuluyan na nga pong nagsampahan ng reklamong unjust vexation. Ito po ng mga grupo ng Bini. Kasama ang kailang abogado, ang celebrity lawyer na si Attorney Joji Alonzo. Nagpunta mga ito sa Santa Rosa, Laguna para doon magsampa. Hindi ko malaman kung bakit doon nagsampa sila ng kaso. No? Sabi nung abogado, doon nangyari yung krimen. So taga Santa Rosa, Laguna, itong lalaki. Kaya yung narinig ko, sabi, bakit po dito sa Santa Rosa kayo nag-fight? Doon daw nangyari yung krimen. That's why. Sabi nyo, nung attorney. Pero pwede mo naman kung saan I-re-reassign naman yun. Oo, di ba? Tsaka I think online like for example ako, may halimbawa, siniraan ako ni Dada. Kung taga Masbate ako, pwede ako magsampa doon sa Masbate, di ba? Ganun yun eh. At saka pero i-raffle pa naman yung kaninong RTC mapupunta yan, di ba? Oo. Tama. Hindi kung saan ka pinanganak, kung saan mo gustong lugar, kung meron kang preference at meron ka years of residency doon, alam ko pwede kang doon magsampa ng kaso. Okay. Oo, di ba? Alam ko ganun yun eh. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko o mali, pero alam ko ganun. Kung saan, yun saan yung preference mo, dun ka.
Oo, basta meron kang years of residency doon. Okay. Parang comedy ka, parang pagtakbo mo sa politika. Oh yes, Oo, dapat may years diba? of residency. Parang ganon. But anyway, ito na nga sa Santa Rosa, Laguna na nga pumunta itong grupo ng Bini kasama si Attorney Joji Alonzo na alam mo ito si Attorney Joji, ang bait-bait itong babaeng ito. Hindi ko pa siya na-meet ng personal, pero yung dating niya sa akin, so parang ang bait-bait. Oo, kasi din to yes, the aura, yeah. At saka din to, film producer din kasi to. Okay, that's why. Yes, marami rin siyang mga pelikula, mga produce na mga pelikula. Ayun. Pelikula, hindi pelikula ha. Pelikula. Magkaiba yun. Movie. Oh, Yeah, movie. ha. Ayan, So yun mga kaibigan, ayon dito, hindi pinangalanan kung sino ang nasabing lalaki, hindi umano ay tao, hindi babae o hindi lalaki, no? Ang tao nga nagpakalat na nasabing splice na video nitong grupong ito sa kanilang guesting sa isang YouTube channel kung saan naging very, very controversial itong pagkain ng turon na I don't eat turon with sugar. I only eat turon without sugar. Parang gano'n. Diba? So, yun na nga. So, yun dito kay Attorney Alonzo, kay Attorney Joji Alonzo, ang gusto lang i-implicate na nasabing video ay negativity. Kung kaya't dinagsa ng pambabash ang grupong Bini. So, kaya sila ngayon ay nagsampa sila ng kaso na pala yun parang aabot ng 6 na taon. Yes. Oo, 6 na taon at isang araw hanggang 20 taon yata ang pagkakakulong ko sa kasakali. At hindi lamang daw yun kundi may may damage pa na 1 million each. Tas ilan sila? Oo. 10 ang Bini? 7 o 7? Parang hindi ako sure kung ilan sila Oo. Basta, so, yun yung isinampang reklamo nitong grupong Bini. Ayan, sinasabi ko na nga ba, Kaya dapat kasi dapat talaga wag maniniwala doon sa mga vlog lamang. Kasi ini-splice talaga nila yan para makahakot ng views. Kaya dapat talaga nanonood lamang at naniniwala lamang kayo sa mga mainstream media. Exactly. Oo, yun ang dapat nyong gawin, huwag sa mga vlog lamang At maniwala kayo sa vlog kung ang owner ng vlog na yon ay taga-media. Tama. Yeah. Exactly. Diba? Kasi at least alam ninyo credible. Correct. Oo, alam nyo credible. Oo, meron lang isang taga-media dati na na nagpapakalat ng mga fake news. Ay na isang lalaki. Ay. Na medyo kalmon na konti. Dahu! Anyway, yun ang aking balitan showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Mima. Anto, may pa-blind item. May pa-blind item pa sa dulo. Ay, nako. Diyan lang po kayo. Standby. Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Hoy! Wala siya today! Wala siya today. Kaya, hoy! 5:30 na po na magandang Tuesday morning. Magbabalik ang Pinoy Gising! Back! Nagbabalik po ang Pinoy Gising sa oras po na 33 minuto, 33 minutes makalipas ang alas 5 ng magandang Tuesday morning. Yahoy! Yahoy kayo, gising-gising, bangon-bangon, kape-kape at syempre huwag kalimutan ng breakfast. Kakain tayo mamaya! Huwag kalimutan mag-almasal. For me, that's the most important meal of the day. Pero ang importante kung malalakihan ito. Malalakihan kaya ito? Kung hindi pa malalakihan, balik muna tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kauna-unahang pagkakataon mayroon ng nakatalagang doktor sa bawat munisipalidad at syudad sa buong bansa. Sa turnover ceremony ng mga patient transport vehicle sa Leyte, sinabi ng Pangulo na malaking hakbang ito upang maipaabot ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Dagdag niya, ito rin ang dahilan kung bakit patuloy siyang nananawagan sa mga healthcare worker na bago mang ibang bansa ay maglingkod muna sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos na pagandahin at palakasin ang healthcare system ng bansa. Pinoy
Gising! Samantala, kinilala ng Malacanang ang malaking papel na ginagampanan ng mga maliliit na negosyante sa bansa sa pangkabuuang ekonomiya ng Pilipinas at sa pagpapakilala sa buong mundo ng mga produkto ng bansa. Sa awarding ceremony ng Outstanding Micro, Small and Medium Enterprises at Presidential Recognition for Outstanding Development Partners sa Palasyo po yan nangyari, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa pamamagitan ng pagkilalang ito, ipinagdiriwang ng administrasyon ng mga nasa likod ng pagsiservisyo sa mga Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Makakaasaan niya ang mga negosyante sa bansa, lalo na iyong mga maliliit at nagsisimula pa lamang na ang gobyerno ay patuloy na nagpapatupad ng mga hakbang na mapaganda sa business climate ng bansa, magsusulong ng inobasyon o innovation upang mapabilis ang mga proseso at makapanghatak pa ng mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas. Pinoy Gising! Ayon, luminaw na siya. Paring Miner, tanggap muna tayo ng mga report. Nationwide Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE aarangkada na ngayong araw. Narito ang detalye mula Patrol 5, ay Ayupangko. Aarangkada na ngayong araw ang Nationwide Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay gaganapin sa mga sumusunod. National Capital Region, Ayala Malls, Cloverleaf, Balintawak, SM North, EDSA, Skydome, Cagayan Valley, SM Downtown Ugak Highway, Tuguegarao City, Cagayan, Bicol Region, Puerto Sports Complex, Buhi, Camarines Sur, Bex Covered Court, Bakakay, Albay, Central Visayas, Quezon Labi Convention Center, Dumaguete City, Negros Oriental. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 3.7% o katumbas ng 1.95 million ang mga Pilipinong walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Mas mababa sa 3.9% na naitala sa buwan ng Mayo. Ito si Patrol number 5. Ay pa ko para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, tawag naman tayo ng Metro Patrol. Dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Malabon at Valenzuela Police. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga ng Northern Police District sa direktiba ni Police Brigadier General Jerry Protasio, dalawang hinihinalang tulak ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Police Malabon at Valenzuela. Batay kay General Protasio, nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad kung saan nasakote ang dalawang sospek na tulak ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 170,000 piso. Sa Malabon, nasakote ang ginang na nakilalang si alias Duday, 42 taong gulang sa kahabaan ng MH Del Pilar na sakop ng Barangay Mesilo. Tinatayang nasa 4.8 gramo ng hinihinalang droga ang narecover sa poder nito ng mga tauhan ni Police Colonel Alan Umipig. Samantalang sa Barangay Karuhatan sa lungsod ng Valenzuela, nasakote naman sa bypass operation si alias Barote, 31 taong gulang. Nakumpiska ng mga operatiba ng Valenzuela Police ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na umaabot ng halaga sa mahigit 136,000 piso. Nakakulong na ang dalawang sospek at sinampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, Possession of Dangerous Drugs. Patuloy naman ang paalala ng pamunuan ng NPD sa publiko na makipagtulungan sa kapulisyahan upang masugpo ang paglaganap ng iligal na droga dito sa Camanaba area. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa himpilang may todong lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Metro, ronda tayo sa probinsya. Hinihinalang tulak ng droga sa bayan ng Pasukin, Ilocos Norte, arestado. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Na imbagabigat,
Isang matagumpay na bypass operation sa Barangay 16 na Carusipana, Pasukin, Ilocos Norte ang pinangunahan ng mga tauhan ng Police Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency Ilocos Norte. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng isang 54 years old na lalaki, residente ng Barangay 5, Davila, Pasukin, at na-classified bilang street-level individual. Nakumpiska sa kanya ang humigit kumulang 1.1 grams na hinilang shabu na may karaniwang presyo ng gamot na 7,800 pesos at isang caliber 380 pistol. Ang makukulang kaso para sa mga paglabag sa Republic Act 9165 o umasak kilalang bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ay isasampa laban sa suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala mula norte babatayan ng Calabarzon. DPWH Region 4A Office, positibo ang reaksyon ng mga LGU ng Calabarzon. 4 na multi-million flood control projects pinasinayaan. Sana matagumpay ho iyan, ha? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Daryl, sa inyong lahat. Sa kabila ng kaliwat kanang batikos sa ilang ahensya ng DPWH sa bansa, positibo naman reaksyon mula sa mga Calabarzon LGU na natatanggap ng DPWH Region 4A Office sa ilalim ng pamamahala ni Director Jovel Mendoza. Sa katunayan, 3 malalaking proyekto sa Calabarzon ang pinasinayaan ng ahensya kamakailan. Ito ay ang malaking flood control project sa Dumaca River sa Lucena City na nagkakalaga ng 100 milyong piso. At ang paglalatag ng asphalt overlay sa kalsada sa pagitan ng Taguig at Cavite Road na nagkakalaga naman ng 14 na milyong piso. Ganon din ang pagpapatayo ng 4 na palapag na school building sa Binangon ng Rizal na may 12 classroom. Ayon kay Director Jovel Mendoza, ang mga proyekto ay ginamitan ng ultra-modern materials na nagpapatibay sa struktura kahit sa panahon ng pagbaha at kalamidad. At personal na tinututukan ayon sa kanya ng mga project engineer ng nasabing tanggapan. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa sa may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa nating balita, agad sisibakin si Senator Raffy Tulfo o agad sisibakin ni Senator Raffy Tulfo sakaling mayroon siyang nakakatakot pag siya isinibak, di ba? Oo, yung si at ni, pinagbaliktad niya. Ayan na. Ulitin ko, agad sisibakin ni Senator Raffy Tulfo sakaling mayroon siyang empleyado o staff na magpopositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon kay Senator Tulfo, hindi lang suspensyon kung hindi agarang pagsibak ang kanyang gagawin sakaling mayroon siyang staff na lilitaw na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, aminado naman ng senador na ikinagulat niya ang ulat na may gumagamit ng Mary Jane o marijuana dyan po sa mataas na kapulungan ng Kongreso. August 19, ngayong araw po ay nakatakdang magpa-drug test si Senator Raffy at ang kanyang mga staff. Gayunman kung may senador naman anya na magpositibo sa illegal drugs, sinabi ni Senator Tulfo na bahala na ang Ethics Committee na umaksyon dito. Iginit din ng senador na hindi lamang dapat sa mga empleyado ng Senado isinasagawa ang drug testing, kundi dapat sa lahat ng kawani ng gobyerno. Pinoy Gising! Dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao man o ilang tao. Bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohang katiwalian, tapos dito meron pala nagmamariwana. It's very saddening, nakakalungkot. Sir, sorry, sakali lang po meron kayong staff na Siba. mag-positive. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, tanggal. Sir, lahat Ayan, napakinggan po ninyo ang tinig, hindi ni Erwin ha, kasi dalawa silang Tulfo sa Senado. Ang napakinggan nyo po, ang tinatawag nila daw na idol, si Senador Raffy Tulfo. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. BFAR Region 3 na mahagi ng libreng farm inputs, equipment at fishing tools sa mga magsasaka at mangingisda. Alamin natin ang detalye o good news mula kay Kuyang Johnny Gole.
Yes, namahagi ng farming at fishing tools itong Angeles City Government at BPAR sa pamamagitan nga ng kanilang City Agriculture Office sa mga magsasaka at mangingisda dito sa siyudad ng Angeles. Pinangunahan itong si City Agriculture Officer Rhea Dizon ang pamamahagi alinsunod na rin dito sa direktiba ni City Mayor Carmelo June Las 22. Ito ay kinabibilangan ng 15 wheelbarrows, 39 shovels, 30 reka, 30 bolos, 30 sprinklers at 80 bag o 80 bag ng organic fertilizer para ito sa mga magsasaka mula naman sa Barangay Cotoda, sa Palibutad, Margota, sa Pangbato, Kutkota, Kuayan at Anunas. Samantala 10 gel nets naman itong ibinigay para naman sa mga mangingisda mula sa barangay sa Palibutad, Pulong Maragola, Sapang Bato at Pulong Kakutod. Ito ay nagmula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPA Region 3 sa tulong na rin ng City Government. Ginanap itong simpleng turnover dito sa City Hall sa kanyang mensahe o sa mensahe nito si Mayor Las 22 na binasa naman ito si Dizon na isumano ng kanyang administrasyon na palakasin at paunlarin pa ang kabuhayan nitong mga magsasaka at mga mangingisda dito sa siyudad ng Angeles sa layuning sumaganaan niya yung pagkain ng mga Angeleño. Kaya naman niya isa sa kanyang mga top priority ay ang agrikultura sa napakikisaan niya nila sa nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na magkaroon ng matatag na pagkain sa bawat bayan at syudad sa bansa at palakasin itong kabuhayan o livelihood program sa sektor ng agrikultura, lalo't itinuturing niya na isang agricultural country ang Pilipinas sa buong mundo. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, nagbulig po ang tama. Pinoy Gising! Iba pa mga balita sa pagbabalik namin. Wait lang, Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Baka kayo malate, ayaw niya daw gumising. 5:46 na po. Ano? Oo nga. Baka ayaw gumising. 5:46 na po ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Ito na po kayo. Nagbabalik. Gising na. Minsan mo, malalate gising na tayo. kami. Tapos ako yung midlip. Sa oras po natin na 11 minuto bago alas 6 ng morning. Hoy, ronda ulit tayo sa probinsya. Isa, kritikal ng pumutok ang... Nako, bakit naman pinaglalaroan kasi ang barel? Laro-laro ng barel. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ay isang magsasaka ng tama ng ligaw na bala mula sa baril na pinaglaruan ng isang bisita sa isang wedding proposal o pamamanikan sa Sariaya, Quezon kahapon. Kinilala ang biktima na si Ricky Gabino Roperos, 46 anyos at residente ng Barangay Manggalang ng Naturang Bayan. Ang suspect na tumakas matapos ang insidente ay nakilala naman na si alias Richard, may asawa at kalugar ng biktima. Sa investigasyon, kapwa bisita ang biktima at suspect sa ginawang okasyon na maglabas ng baril si Richard at pinaikot ito sa daliri na aksidenteng bumutok at nasa pool sa ulo ang biktima. Mabilis na naisugod sa ospital ang biktima samantalang pinaghahanap na ng kapulisan ang tumakas na suspect. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa Impila May Todo Lakas. DWID nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantalang seguridad sa Peña Francia Festival sa Naga City, unti-unti na ang inilalatag. I hope we're invited. Sana makapunta at makuha na yung laing. Yan. Natin yan mula kay Kuyang Melvin Machado. Upang matiyak ang seguridad ng lahat ng deboto at bisita na dadalo sa taon ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival ngayong taon sa Naga City, ginanap kahapon ng memorandum of agreement signing ng pamalang lungsod ng Naga sa pangunguna ni Naga City Mayor Attorney Leno Robredo, Archbishop Andrew Rex Alarcon ng Archdiocese of Cáceres, Naga City Police Office, Camarines Sur Police Provincial Office, 9th Infantry Division Philippine Army at iba pang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay kalahok sa Joint Operations Center ay nahahati sa iba't ibang cluster gaya ng security, communication at medical cluster at iba pa.
dahil isa itong regional festival, muling magpapadala ng augmentation force ang PNP Bicol, Philippine Army at iba pang security agency upang pangalagaan ng seguridad at daloy ng trapiko sa loob at labas ng lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Ipilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Nagbabala ang opisyal ng Iran na maaaring sumiklab muli ang gyera sa pagitan nila ng Israel. Sinabi pa ng opisyal na pansamantala lang ang paghupa ng gulo sa pagitan ng nasabing dalawang bansa. Gayunpaman, sinabi rin ni Iranian First Vice President Mohammad Reza Aref na kailangan nilang maghanda kung sakaling mang sumiklab ang gyera sa pagitan nila at Israel. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good morning mga kababayan natin. Dahil wala si Ian, ako muna mag-i-sports balita sa inyo. Handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sumabak sa US Open sa unang pagkakataon. Nag-iensayo ngayon si Ayala sa Mahorca para hagandaan ang nalalapit nitong laban sa August 24. Magugunitang hindi nakapaglaro si Alex Ayala sa World Tennis Association ranked on number 68 na ginanap sa Canada dahil sa kanyang shoulder injury. Ngayong taon, sumabak din ang nasabing Pinay tennis sensation sa French Open at sa Wimbledon. Pinoy Gising! Wimbledon. Samantala sa ating showbiz, Beauty Gonzalez, isa ng certified yoga teacher. Alamin natin ng mga tips and tricks. Yan. Tips and tricks. Pang-exercise natin. Mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ayan, yan. Yoga. Paano yoga? Yun! Parang, Kasi may edad na eh. parang Dante Gulapa. Parang gaganon eh. Hindi, Dante Sugapa. Parang Dante Gulapa nakaganon eh. Parang hindi pa din. Ay, nako. Anyway, isa na nga certified yoga teacher itong si Beauty Gonzalez matapos na mag-aral ito sa India, sa Rishikesh, India, ng 200 hours ng kanyang pag-aral ng yoga. Ayon dito kay Beauty, nag-start daw siyang mag-yoga noong pagkapanganak niya dahil hindi pa siya maaaring magbuhat kung kaya't idinaan niya sa pag-yoga dahil baka daw mapunit. Kung ano man dapat mapunit. Okay. Kaya dinaan niya sa pag-yoga muna at doon daw ay na-inlove siya sa yoga. Ngayon, medyo nagsawa na raw siya sa kakabakasyon kung kaya nagkaroon siya ng break time. Sabi niya, nako, ay mahal-mahal daw nung yung mga retreat. Ang mahal daw pala ng bayad doon sa mga ganon. Yes. So nagsawa na raw siya, sabi niya, napagod ako, kakashare ko ng mga problema ko sa ibang tao, sabi ganon. Kaya nag-decide daw siya na mag-yoga na lamang, sabi niya ganon. Ngayon, ay isa lang nga siyang certified yoga at a teacher at sinasabi nga niya na wala pa siyang balak na magtayo ng sarili niyang school dito sa Pilipinas, pero open na raw siya doon sa mga gustong matutong mag-yoga na rin, o sumailalim sa yoga. Ang laking tulong ng yoga, no? Sobrang laki. Actually. Oo, sa inner self mo, no? Para at also to boost your immune system. Walang Ganon. tatalo sa pera. Ako naman. Yun ang the best. Oo, yun ang the best na Walang pang-boost. tatalo sa Ang galing mo talaga. pera. Ang galing mo talaga dyan sa part yan, madam, ha? Yoga. Matalina. Right. What is yoga? Ang tawag dyan, financial literacy. Ay, Sir Armand Benco, magandang umaga sa'yo. Pero sabi niya wala pa siyang balak na magtayo ng school kasi sabi niya hindi pa niya alam kung paano patatakbuhin. Pero soon daw, sana daw ay magkaroon nga siya. Ayun. Yan aking balita showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima Toy! Eto na, mag-attendance check na tayo habang may oras pa Sige, sa ating bakit napunta ako sa may madre. Ayun, sa ating 14 million viewers. Hello! Good morning. Unahin natin si Kuyang Nelson Malinaw. Papa Nels! Papa Nels, good morning. At si Mama Erna. Ang aga! Ang aga!
Oh, yeah. May bago tayo. Oh, Si yan? Bengkong Ku Jr. mula Bengkong Paco. Ku? Bakit naman Oo. Bengkong? Oh, yung Bengkong. Baka si Arman Bengkong yan. Hoy, iba yun. Arman. Oy, si Boss Arman maganda. Thank you, Boss Arman, nung nakarang Friday. Ayan, mula Paco, Maynila. Taga Paco. Ayan. Si Good Kuyang, morning. Good morning, Kuyang. O, isa sa Paco, Manila, dyan masarap bumili ng mga appliances ng bahay. Yes. Tara na sa Paco. Di ba sa sa may Raon. Blumentritt? Hindi, Ay, no? Abad Santos. Sa harap ng yan, ang sakay niya sa harap ng PGH. Oh, May yeah. sakay na puntang Paco, Manila. Yan yung Paco Catholic School na Tay-tay sikat-sikat. muna tayo. Ayan, hindi pa rin natuloy tay-tay ninyo hanggang ngayon. Si Kuyang Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ay, Mama Tris. At si Mama Ellen Sambilay ng Istanbul, Turkey. Wow, Turkey. Anong side yan? Asia or ano? Ellen Sambilay. Mama Ellen, magandang araw ng Istanbul, Ayun. Turkey. Angela. Kay Si Elmas Angelo. Bektas. Oh, yes. Elmas Bektas, Elmas Istanbul Bektas. yun eh. Yep. Angela Ridaha, magandang umaga. Ay, At ang siya- Turkey is Turkey eh, di ba? Turkey. Yeah. Yeah. At si Atcha, si James Atcha ng James, Sauyo. bago to, Oh, taga Sauyo din. Oy, You sa see. Uyo. Hello. Mama Ning De Leon from Hawaii. Mama Aba, Ning, ngayon lang siya nagparandam after 3 weeks. Nagbakasyon daw sila sa Vancouver. Oh, wow. Pero napakalakas daw natin sa Hawaii. Talaga ba? Dapat sinasurvey hanggang Hawaii. Yan. Worldwide, netwide. At si Papa JM Becunya. Papa JM, good morning. Ayan, good morning, Boss Daryl Pogi, Miss Main Ganda. At Ay, super thank you. ganda, Madam Anton. Thank you. Ayan. Ay, wala na si Batman. Di na talaga nagparamdam. Ayan, walang load. Walang load. Hindi mo pinaloadan. Kawawa naman. Nalugi ang negosyo. Oo, bago tayo magpatama, quote of the day. Ay! Birthday pala ni Pari ngayon! May humabol O, si sige. Jerry Cornista. Jerry Cornista. Ayan. Jerry. Papa Ayun. Jer, Nabati mo magandang na- araw. Nabati mo na si Ay, Myla. si Sukin. Gili. Si Myla Sa Sukin. CDO. From Cagayan de Oro. Magandang Nakalimutan araw ko. po, mga Myers. Ayan. Oo, Ayun na, sige na, mabitin bitin tayo. na daw. Paring Fred Belamala. Happy Ay, si Papa Fred. Ayan. Ay, ganda ng papaawit natin dyan. Gusto ko yan. Ayan. Isang makasaysayang araw ngayon at dumadagungdong na umaga. Talaga ba? Di ba? Dumadagungdong ang araw natin ngayon. Alog. Di ba? Lalo na yung paring Fred. Oo. Gwapo pa siya dyan sa itsura niyang yan. Ay, masabi ko. Tama naman sinabi ko eh. Nagkakanta muna to. Ayan, go. Happy birthday ang bati ko. Ayun, happy birthday, paring Oh, Fred. happy Papasok birthday pa siya ngayon? Kay kay... Papasok Naka-birthday mamaya. leave. Hindi, Talaga? papasok nga siya. Wala si Aldrin. Okay. Siya nga pala. Ay, kay Ma'am Rene, happy Ma'am birthday. Rene, Yes! Kay Baka- Happy birthday! Yes, kay Ma'am Rene yan, Sinoy. Baka makalimot ha. Happy Baka birthday. makalimot ang ano, ha? Ang pakain. Ma'am Rene, ha? Oy, Alam mo na. Nagbaser na, patama quote of the day na raw tayo. Hindi pa huli para tuparin ang matagal mo ng pangarap. O, hindi pa huli ha? Hindi pa huli. Para magpakasal kayo ni Ian. Yes. Ayan, go na. Yan na po ang mga kalipunan ng balita at tinapok sa Pinoy Gising. Kami po niya nakasama, Daryl Main Justin. Barreto. Virgin. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na ang programang Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. Alas 6 na, good morning. Pasada Balita. Ingat. Susunod na. Tayo ng isigaw, ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Monday to Friday, 4